So, ngayong araw, matapos na kumalat at nagsisirculate na yun ng ilan sa mga issue ng screenshots, issue ng cheating, ay muli na naman pong nabanggit ang ilan sa mga tagline ni Miss Catherine. Sabi niya, don't use your pain as a reason to hurt others. So, katulad din po ng sinabi ni Mr. Alden Richards sa kanyang interview sa La Official. Sabi niya doon na, of course, all of us go through difficulty situation in life individually. And yung growth ko dito sa in this industry na to, and of course, syempre, nag-trending din, no? Ang ilan sa mga post ng fan naman itong si Summer. Sabi ba naman niya tungkol sa issue? What if kung si DJ pala talagang may hawak ng resibo? Niroin niyo yan, diba? Nakakainis. Kasi pinapalabas talaga nila. Yung mga, ang tawag kasi sa mga fan na doon yan, blind fan. Yan pala yung mga tawag sa kanila, yung mga bulag na fan, na parang hindi nakikita yung kamalian ng mga hinangaan nila, basta hinangaan lang nila, that's it. Pero alam niyo po ba na may mas magandang news palang natanggap itong si Alden Richards at si Catherine Bernardo? Kasi sa isang post po ng isang fan, kung saan naganap po ito during the mall tour, panoorin natin to. Hi Alden, can I request something? Yeah. Can you kasama my friend? I'm having a board exam on Monday. Oo, basahin natin. Basahin natin. Parang good luck ba yun? Yes, yes. Habang exam mo, Gagalingan ko. hanggang Yes, ako. Oh my God, thank you po. Congrats po, guys. Gusto mo ba medyo sharp or not so much? Not so much. Thank you so much. Tell me when to stop, okay? Okay. Is this fine or more? Okay. Hindi mahiwagang pencil. Kasama. Yay, thank you. Okay. Tinawag na Lucky Charm ang mag-partner or on-screen partner na si Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo dahil pinatunayan na naman nila na mas kilalang bilang Katden na hindi lang pala sila effective sa big screen kundi pati sa pagdadala ng good vibes at good luck. Sa isang viral TikTok video mula sa user na si Eliza Cantor, ibinahagi nito ang kanyang kakaibang hiling sa Power Tandem. Bilang paghahanda sa kanyang Civil Service Engineers Licensure Examination, hiniling ni Eliza na sina Catherine at Alden mismo ang magtasa ng kanyang mga lapis sa gagamitin sa exam day bilang pampaswerte. Nako, bongga nga kasi talagang pinagbigyan ni na Catherine at Alden ang kahilingan nito. Nagtanong pa nga si Kat kung gaano katalas ang gusto ni Eliza ang kanyang pencils. At tila nga effective ang charm ng Kat din dahil pasado si Eliza at isa na siyang ganap na licensed civil engineer. Kanya-kanyang hanas naman ang mga tao sa bonggang happening na ito. Sabi nila, ang bait nila no? Congrats po sa inyo, magaling ka lang din po talaga. Tamang bonus ang Kat din. Ang bait nilang dalawa pero magaling ka. Nakapasa ka because of your hard work and because of God's grace. Congrats! Yung inaorasyonan pa talaga ni Kat yung pencil after matalasan niya. Matasahan niya, ang nakakatuwang kwentong ito ay patunay na hindi lang pagmamahalan ang nagiging naibibigay ng Kat din sa fandom kundi pati good vibes at swerte. Sino pa kaya ang magiging susunod na makikinabang sa kanilang Lucky Charm? So, yun ang ilan sa mga usapan kasi parang yun na nagdiwang na at nakarating na rin po sa Kat din ang balitang ito na ipinakita kasi ni Eliza Cantor yung kanyang pangalan matapos niya mag-exam at talagang ginawa niya pong inspirasyon itong si Catherine at si Alden Richards. Which is tama naman po yung mga comments. For without the hard works of Eliza, ay hindi rin naman magiging natutupad natin. Kasi ako personally, I don't believe in Lucky Charm eh. Mas naniniwala talaga ako na kailangan lahat ng bagay ay pinaghihirapan natin. Kailangan lahat ng bagay is talagang pinagbubuhusan natin ng effort kasi all effort always paid off, right? So, ganun po yung aking pananaw patungkol dyan. Pero syempre, natuwa naman si Catherine at si Alden dahil ginamit po sila ng Diyos para po ma-inspire itong si Eliza Cantor. Alright, so dahil dyan, and for that, let's talk about your comments and your reaction with regards naman dun sa ating latest updates, no? Kung saan itong si Daniel Padilla ay nag-react dito po sa movie at samahan ng Katden. Let's start off with Senamante. Sabi niya, haha, ako Daniel, mata move on ka na kasi ayaw na sa'yo ni Catherine. Nikat, hawak mo ba naman sa leg si Kat for 11 years? Hindi pa mapaasawang yung higpitan mo, ganun na lang ha. Sino ka? Malayo sa'yo si Alden, wapo na mabait pa at marespeto pa. Mahal niya si Kat at maalaga siya ha. Kat din lang ang nakakilig kumita ng bilyon ng pelikula nila. Kaya maghanap ka na lang ng babae na didiktahan mo. Dahil si Kat, sobrang saya na ang buhay niya now. Ayan. So, yung kanyang komento patungkol dito, no? And of course, syempre po, marami talaga manggigigil kasi dun po sa statement yan. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, just to, para lang pumalinaw sa inyo, yun mga code card na yun is hindi pa po natin ma-verify if talagang si Daniel yun. Kasi kung sinabi niya talaga yan, ay talagang kakaibang tao na talaga siya. Talagang hindi mo na talaga malaman, diba? Parang si Catherine na nga ang sinisisi dahil nakita nila na may kapartner ngayon si Catherine. Kaya siya yung sinisisi na parang si Catherine daw yung, yung talagang suspect sa paghihiwalay nila. Ay nako. Sabi na Miss Marilu,
Ang hirap na apelido ha, Xiao Shen. Tama ba ho? Only in your dreams, babaero. Inggit pikit ka na lang. Akala mo kasi pag hindi kayo collab team, hindi mag-boom. Ang movie ni Kat, dyan ka nagkakamali. Babaero, hot then forever. Ayan. And sabi ni Miss Chad Borja Caldea, ayaw tumanggap ng pagkatalo si Daniel kaysa magpupuputa. Ano yan? Palalo kasi ang kalahi ni Garfield. Ano yun palalo kasi ang kalahi ni Garfield? But anyways, nakakatawa yung mga comments no? Talagang sobrang G yung mga commentator natin ha. Sabi ni Herminia Mangilan, good evening Ma'am Dars. Huwag niyang pansinin, hindi totoo yung fans lang ang gagawa yan para mainis ang mga fans ang Kat din. Ayahan niyo na yan para di kayo ma-stress. True. And sabi ni Mr. Arnel Sayosa, inggit na inggit. Si Mata, move on na. Kayo, galingan nyo rin. Hanap ka ng collab team mo. Si Andrea na lang, tignan natin kung kikita ng ganong kalaki ang movie nyo. Actually po maraming suggest niya na why not, diba? Since sila naman talagang allegedly na pagbintangan na nag-cheat dito kay Miss Catherine, bakit hindi nila subukan bigyan ng movie yan? Ewan ko na lang talaga. Since may fandom naman si Daniel, may fandom din si Miss, itong si Light, diba? At kung mapapansin niyo parang lumamyarin yung career ni Light na yun. And sabi ni Miss Ruth, hello Miss Doris, no need na magpakita si Kat ng mga screenshot. Kat is so intelligent and decent woman. Huwag nang idamay si Kat. Gusto lang nilang pag-usapan in the expense of Kat. Siguro suggestion ni Star Eds, palitan na ang title ng teleserye nilang Incognito. Mas maganda, The Cheaters. Lol. Anyways, Miss Doris, advance Merry Christmas to you and let's enjoy and celebrate Christmas with full of joy and loved ones. Ayan. So, sa inyo rin po, no, binabati ko kayo kasi malapit-lapit na. How many days na lang po is Pasko na? Beka naman. Oh, joke lang yon. So anyways, maraming salamat po sa inyong pag-comments, at totoo yan kasi parang ang laki po ng effect nito dun sa magiging project nila. Lalo na sa mga lumalalang issue ngayon kasi umabol pa si Marisi. Yan tuloy, na kompleto tuloy yung The Cheaters dun sa kanilang teleserye. Ay nako, hindi man lang sila nag-ingat, diba? So, ang na lang dun ang pinaka masasabi mong walang history ng cheating. Itong si Mr. Ian Veneracion. No, siya na lang talaga ang wala. Pero the rest, wala na. Basang-basa na sa publiko. Sabi ni Miss Maria Vivian Rino, hi Miss Dars, for me, if sakaling makipagbalikan pa si Kat kay Summer, sigurado 100% nagas mga fans niya at wala nang maniniwala pa sa kanya. She's very consistent pa naman sa stand up niya about second chance at trust. Sana lang hindi mangyari kasi pagkataon si Ethan na lang ang susuportahan namin. Parang nakaka-bother din ang pananahimik ni Kat at walang update sa Sokmet. Dapat kasi umamin na sila para tumahimik din siya sumerang Summer. Yan, tama naman, diba? Parang kung tutuusin is kapag nangyari po yun, yung parang, di ba, sabi niya wala na raw balikan, ganyan. Yan kasi mga sinasabi niya. Pero sa mga observation ko naman, parang wala naman talaga ng kabalak-balak si Miss Kat na bumalik dito po sa dating niyang boyfriend. Kasi sabi niya nga, she's happy. Diba? Happy na siya sa kanyang buhay ngayon. Sabi po ni Miss Marites Tan, Hipo Summer, hisa ka lang. Tignan mo umaapaw mga blessing kina Kat and Alden kasi napakabuti nila at sobrang humble. If where you sundan mo kabaitan nila para i-bless ka din. Na naman yung opinion ni Ma'am si Marites Tan. And sabi ni Sir Renato, and with regards sa part ng love story ni Kat, I would say dream on libre mangarap, managinip ng gising, lol. Ayan. True, diba? Walang part sa love story nila, kaya wag na siyang mangarap at wag na rin siyang managinip pa dahil talagang sa tingin ko naman, wala nang kapag-asa pa na magkaroon ng part 2 at hindi rin tayo excited kung mangyayari man yun. Sabi ni Miss Inaida Princess